Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal na akidah, so nakarating na tayo dito sa chapter 39. Pero may naalala ko biglang hadith eh. Narinig ko to kanina yung kasi paggabi, wala namang di ba? Nakikinig ako ng lecture. Yung bumili ka kagabi, Hasan, ito yung pinapakinggan ko kagabi eh. Masyadong gandang hadith nito eh. Yung nandun din siya sa Arbaun an-Nawawi. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, kullu sulama alihi sadaka. Sa bawat sulama daw ng tao, ay obligado sa atin ang magbigay ng sadaka. Yung sulama na tinutukoy, yung bawat mefsal, yung bawat joint ng katawan. Sa tao, yung adult na tao, meron tayong 360 na joint. So sa bawat isa na yon, dapat araw-araw, nakakapaggawa tayo ng 360 na sadaka. Ibig sabihin 360 na mabuting gawain. Kullu salama alayhi sadaqatun kulla yawmin. Ngayon iniisip po, di ba, paano mabubuno yung 360? Parang napakarami, di ba? Pero nga, sabi ni Sheikh Uthman al-Khamis, hafidahullah. Actually, kung tutuusin, kung yung tao magpapakamatuwid lang, gagawin niya lang yung dapat gawin sa araw-araw, sa sala pa lang inshallah, kaya niya niyang punuin yung 360. Kasi nga, di ba, maaring ang sala ay magagantimpalaan ng kahit ilang doble, di ba? Kahit ilang doble. So, halimbawa, yung isang sala mo, merong 100 na reward. O ilang sala ang kailangan para makumpleto mo yung 360. 3 kalahati. Adi, puno na. Ngayon, syempre, bihira naman yung nakaka-perpekto ng sala. Kasi minsan sa sala ka, lumilipad isip mo, di ba? Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya'inur rajula fi dabbatihi yuhamiluhu alayha aw yarfa alayha mata'ahu sadaqa. Yung tao raw na tumutulong sa isa pang tao, naiangat yung kanyang mga karga sa sasakyan nito o yung sasakyang hayop nito. O kaya ay tutulungan siya na buhatin ito'y may tuturing na sadaka. Wal kalimatut tayyibati sadaka. Yung mabuting pananalita, sadaka. Wa kullu khutwatin yamshiha ila salati sadaka. Yung hakbang pa lang papunta sa sala, yun pa lang ay sadaka na. Wadallot tarik, sadaka. Yung pagtuturo mo ng daan, may nagtanong sa'yo, tinuro mo yung daan, sadaka na rin yun. Sadaka na rin yun. Actually, maraming maraming version itong hadith na ito. Sa ibang mga ulat, nababanggit, watumitul ada anit tariki sadaka. Yung pag-aalis mo ng nakakapinsala sa daan, o yung ginawa natin, di ba, clearing ng kalsada, sadaka. So yun pa lang ay mabuting gawa na matutukoy. At sa iba pang mga ulat, wa nahyun anil munkar sadaka. Ang pagbabawal ay wa amru bil ma'ruf sadaka. Ang pag-uutos ng kabutihan sadaka. At yung pagbabawal sa masama sadaka din. Wa jajri bidalika rak'atani yarka'aha minad duha. Ganyan din yung salatud duha na ginagawa mo. Kasi ito rin ay may tuturing na, kumbaga, sadaka. So maraming, ito yung isa sa mga hadith na marami siyang naiulat, maraming beses siyang naiulat. Pero iba-iba yung laman. Pero yung umpisa pare-pareho. Na sa bawat joint ng tao, dapat nagsasadaka tayo. Pero maraming tinukoy na iba-ibang paraan ng sadaka. Ang sinasabi ng mga scholar, kaya naging ganito,
So maring nagulat, hindi niya naalala na nabanggit pala yun. O maraming beses to binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Maraming beses niya binanggit. At every time sinasabi niya, kullu salama minan nasi alayhi sadaqa kullu yawmin. Sa bawat joint ng tao ay marapat lang siyang magbigay ng sadaka sa bawat araw. Sa iba-iba'y sinasabi niya. So maaring hinihimok niya yung tao na gawin tong mabuting bagay na ito. Tapos, yun yung naaalala ng tao, naiulat nila na hadith. So maraming mabuting gawain na pwedeng gawin. Siyempre, hindi natin mamaliitin ang anumang uri ng sadaka, insha'Allah. So proceed na tayo dito sa chapter 39, insha'Allah. Yung tungkol do sa aya, alam tara ilal ladina yas'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Hindi mo ba nakita yung mga nag-aangkin na sila ay nananampalataya sa ibinaba sa iyo at nananampalataya sa mga ibinaba sa nauna sa iyo? Yuriduna ay yatahakamu ila tagut. So sinasabi nila na nananampalataya sila. Pero ang hatol na hinahanap nila, hatol ng tagut. Waqad umiru an yukaffiru bihi. Samantalang inutusan sila na huwag manampalataya o huwag maniwala sa tagut. Wa yuridu syaitanu an yadillahum dalalan ba'ida. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. At ang ninanais ni Satanas lamang para sa kanila ay ang maligaw sila ng malayong pagkaligaw. So ito yung, kumbaga, kalagayan ng ilang mga mananampalataya na merong hatol si Allah, pero hindi nila tinatanggap ang hatol ni Allah o hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although sinasabi nila, inaangkin nila sila'y mananampalataya. Inaangkin nila na sila'y mananampalataya. Pero kapag merong hatol na hindi pabor sa kanila, ayaw nilang tanggapin ang hatol ni Allah, ayaw nilang tanggapin ang hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumukuha sila ng hatol sa iba pa, liban sa kanila. E di kufur din, kabilang din sa nawakidul Islam. Kabilang din sa nawakidul Islam. So napaka mapanganib. So itong aya nga na ito, Yaqulu ta'ala munkiran ala may yadda'i al-iman bima unzila ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala anbiya'il aqdamin wa huwa ma'adhalika yuridu ay yatahakamu fi fasli al-khusumat ila gayri kitabillahi wa sunnati rasulihi minat tawagit. Sinasabi ni Allah na itinatakwil niya ang sino man na nag-aangkin ng pananampalataya sa anumang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa nauna pang mga propeta. Na nag-aangkin siya nito, pero ang gusto niya sa bawat, kumbaga, usapin, ang gusto niya ay ang hatol ng iba pa liban kay Allah. Ba, meron kayong hindi pinagkakasunduan. Ba, di ba? Hindi kayo pinagkakasunduan, tapos nag-usap kayo. Etong dalil sa paninindigan ko. Ayaw niya yung dalil mo. Tapos gusto niyang kumuha ng iba pang dalil o iba pang katwiran na hindi naman sang-ayon sa Quran at sa Sunnah. So, maaaring mangyayari yung ganun. O maaari ring mangyayari na nandun kayo sa kalagayan ng fasal. Kumbaga, pagdedesisyon, nalalapit kayo sa isang tao na magiging hukom o tagahatol sa inyong dalawa. Na ang mangyayari sa ganitong pagkakataon, either kung merong malinaw na dalil, malinaw kung sino ang inapi at malinaw kung sino ang mang-api, dapat magkaroon siya ng hukom, hatol. Dahil kung walang malinaw na dalil, hindi pa malinaw sa tao o dun sa judge yung naghahatol, halimbawa, kung ano ba yung pinagtatalunan nila, pwedeng ipagpaliban niya yung paghahatol niya. O pwede naman na kung wala talagang pag-aawayan, mababaw lang na bagay, sulh ang mangyayari, hindi hukom. Hindi hukom. Nag-away yung mag-asawa,
Hindi mo kailangan maghatol agad sa kanila na maghihiwalay sila. Pag-aayusin mo sila. Kasi bagay na ano yun maaring maraming factors. So gagawin mo sulh, pagsasaayos. Pero kapag malinaw na merong nang api at merong inapi, hindi pwedeng sulh lang yung gagawin mo. Yung katulad ng nangyayari sa barangay. O magkamayan kayo, magkapatid kayo, huwag kayong mag-aaway, magyakapan kayo. Pare-pareho lang tayong Pilipino. Hindi ganun. Magkaiba yun. Nakita yung pinagkaiba. Sa pagdidesisyon ng sino man na kinuha o itinalaga bilang tagapaghatol, kapag may malinaw na inapi at naapi, hukom ang ibibigay niya. Hindi pagsasaayos. Hindi payo. Pero kapag yung pinagtatalunan nila ay bagay na wala namang inapi at wala namang ng api, kung hindi lang talaga sila nagkakaintindihan, pag-aayusin niya yun. Magkaiba. Kasi nangyayari problema sa mga tao, di ba? Halimbawa, merong tao, may lalapitan sila na maghahatol sa kanila. Hindi naghahatol yung tao kasi natatakot siya maghatol. Kaya ginagawa niya, pag magkasundo na lang kayo, ganito, ganyan. Halimbawa niyan yung kaso na may naniningil lang utang. Si Yasin, sinisingil si Rashid, tapos pumunta sa akin, di ba? Siningit ko lang to, kasi nabanggit dito yung paghahatol Tapos iuugnay natin ito, kailan mangyayari na yung tao ay kukuha ng hatol sa tagot. Punta silang dalawa sa akin. Si Rashid may utang kay Yasin 1,000. Ako hindi makatarungan, ang gagawin ko, gusto ko lang matapos yung yung usapan nila Sabi ni Yasin, kailangan ko na yung pera ko Gipit na gipit ako Sabi niya, wala akong pera, ba't mo ba ako kinukulit? Ngayon ako, sasabihin ko, para matapos na itong tagal nang nag-uusap nito, gusto ko nang umuwi. hindi naman ako pinapasweldo ng malaki dito para makinig ng matagal sa demandahan ninyo. Magkanong pera meron ka dyan? Sasabihin ko kay Rashid. Meron ako 50 pesos. Sige, bayad mo yun sa kanya 50 pesos, tapos ang usapan. Makatarungan ba yun? Hindi. Hindi rin yun makatarungan. 1,000 yung utang, tapos gagawin mo 50. So yun, di ba? Yun hindi yung makatarungan na hatol. Sa ganung paraan, ako nagiging tagot. Di ba? Kasi maaring nag-usap na kayong dalawa kanina Bayaran mo yung utang ko kasi bayaran mo yung utang mo, sasabihin ni Yasin kay Rashid, kasi may karapatan ako sa pera ko Pata si Rashid. Kakuntsaba niya ako. Yan. Hindi, ayoko yung sinasabi mo, Quran, hadith. Sino ka ba? Banal ka ba? Pag tagko-Quran, hadith ka dyan, sino ka ba? Punta tayo doon sa imam. Yung imam ko, kutsaba na. Naintindihan mo ba? Sinasabi ko lang to, hindi ka naman siguro ganun. Sinisingil siya. Sige, 50 na lang ibigay mo, yung may pera ka. Sa ganung paghahatol ko, ako mismo naging tagot. Maaari yun nga, kasi nga, ayaw niyang tanggapin yung yung Quran at Sunnah lumapit siya ngayon sa tagot, eto yun. Ganitong nangyayari yung sinasabi dito. Actually, kaya naalala ko rin ito, kasi sa isa sa mga version ng hadith na ito, yung kanina, yung kullu sulama, isa sa mga version nun, ang paghahatol mo ng makatarungang hatol sa pagitan ng dalawang kapatid na nagtatalo, sadaka din. Sadaka din. So, isa sa mga version. Kaya yung hadith nga na ito, sabi nga ni Sheikh Uthman al-Khamis, kakaiba. Marami siyang version at iba-iba yung sinasabi, pero bandang huli, isa lang yung patutunguhan na mangyayari. Maraming pagkakataon na gumawa ng mabuti. So ganito nangyayari itong bagay na ito sa mga pagtatalo-talo ng mga tao. Ayaw nila tanggapin ng Quran at Sunnah. Nagsisingilan si Rashid at si Yasin. Ayaw tanggapin ni Rashid ang Quran at Sunnah na kailangan niya magbayad ng utang. So lumapit siya sa tagot para maghatol ng pabor sa kanya. Waliyadu billah. Wabayyana ta'ala fi hadhihi al-aya anna at-tahakum ila taguti mimma ya'muru bihi syaitanu wa yuzinuhu liman ata'ahu. Na ang paghahanap mo ng hatol sa tagot ay kabilang sa mga gawain na ipinag-iutos ni Satanas
Si Satanas mismo ang nag-uutos. Kasi gusto ni Satanas ng kawalang katarungan. Gusto niya ng pang-aapi. Gusto niya magkakagulo yung mga tao. Siyempre, sa pamagitan nito, maapakan, ma-undermine, mayuyurakan ang Quran at ang Sunnah. Kakatuwa niya. At ito ay pinapaganda niya sa sino man na susunod sa kanya sa bagay na ito. Wa annahu mimma adalla bihi syaitanu man adallahu. At kabilang ito sa mga paraan na ginagawa ni Satanas upang mailigaw ang sino man kanyang inililigaw. Wa aqdahu bil masdar wa wasafahu bil bu'd. Wa aqadahu bil masdari wa wasafahu bil bu'di. Fadalla ala anna dhalika min a'damid dalal wa ab'aduhu anil huda. So dito sa aya na ito, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan diin niya dito yung pagiging kumbaga, ang ginamit kasi niya dito, dalalan ba'ida. Ang tawag dito, masdar sa wikang Arabic. At tinukoy niya rin dito yung pagiging malayo. Di ba yung pagkaligaw pa, yung dalal pa lang, di ba, masama na? Pero hindi pa nagkasya doon si Allah, hindi siya tumigil doon. Tinawag pa niyang dalalan ba'ida. Ligaw ka na, lumayo ka pa ng malayo uli na, pagkaligaw. Yung pagkuha ng hukom ng tagut, samantalang ikaw ay nag-aangkin ng pananampalataya. Dahil nga, ito ay nagbibigay diin na ito nga'y kabilang sa pinakamatinding pagkaligaw at pinakamalayo sa gabay, waliyadu billah. At ang sababun nuzul ng aya na ito yung maganda sa mga sa mga paliwanag dito ni Sheikh Abdullah bin Jarillah, nababanggit niya yung sababun nuzul. So yung aya na yon, hindi ko pala nailista, saan bang aya ito? Kung anong ito. Suratun Nisa, verse 60. Suratun Nisa, verse 60. So dito nga sa aya na ito, maqalahu Sya'bi, iniulat ni Asy-Sya'bi, kana bayna rajulin minal munafikina wa rajulin minal yahud khusuma. Minsan daw may nagtalo na munafik at saka Hudyo. Faqala al-yahud natahakam ila Muhammadin li'annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa. Sabi ng Hudyo, kunin natin si Muhammad bilang tagapaghatol. Kasi hindi tumatanggap ng suhol si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, hindi naman naniniwala yung Hudyo na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Pero nakikilala nila ang pagiging makatarungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, sa kalagayan na ito, di ba mga Hudyo nasa ilalim ng mga Muslim sa Madina? Pero, actually, yung mga Hudyo, may karapatan sila na magpatupad ng kanilang mga batas. Lalong-lalo ng mga batas na sibil. Kung halimbawa mga ganitong pagtatalo lang sa pera, pwede sila magpatupad ng sarili nilang batas. At actually kahit sa usapin ng rajam, yung pagbabato sa sa nagzina, ganito rin, pinahintulutan sila. Kaya nga doon sa kwento kay Abdullah bin Salam, merong Hudyo, ayaw nilang ipatupad yung rajam. So binabasa nila yung talata tungkol sa rajam, na parusa, talata na parusa doon sa nagzina, tinatakpan ng Hudyo ng daliri niya yung aya tungkol sa rajam. Si Abdullah bin Salam, kabisado niya yung aklat nila. Dati siyang rabay Sabi ni Abdullah bin Salam, tanggalin mo yung daliri mo dyan, makikita mo yun dyan. Di ba? Naalala niyo yun, nabanggit natin si Abdullah bin Salam, di ba? Tinatakpan ng Hudyo ng daliri niya yung rajam. Hindi nila maluloko si Abdullah bin Salam. So sinasabi niya, binabasa niya kunwari yung Torah. Tapos nalaktawan yung rajam. Sabi ni Abdullah bin Salam, tanggalin mo yung daliri mo dyan. Pero nga this time, mas ginusto pa rin nga ng Hudyo, na sa halip na sa Hudyo sila lalapit para magpahatol, doon sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpahatol. Wahiya ma yu'tihi ahadul khasamain lil fadi liyahkamu lahu. Na gusto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ay, hindi pala fadi yun, kadi pala. Gusto nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghahatol kasi hindi siya tumatanggap ng suhol at gayon nga, itong rishwa nga na ito yung anumang ibinibigay ng isa sa mga partido na nagdedemandahan sa qadi para maghatol na pabor sa kanya. So hindi ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-munafiquna tahakamu ila al-yahud liilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa. Subhanallah. Yung Hudyo, gusto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghahatol. Pero itong munafik na nagpapakilalang Muslim, nag-umaangkin na naniniwala sa Quran at naniniwala sa Torah, katulad ng binanggit ni Allah na nag-aangkin na nananampalataya si pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinahayag sa mga nauna, inaangkin nila yun. Pero mas gusto niyang ang maghahatol sa kanila, Hudyo. At yun pala, bakit gusto niya Hudyo ang maghahatol? Kasi alam niya, ang mga taga-paghatol na Hudyo, tumatanggap ng suhol. So gusto niya na manalo sa kaso, kaya gusto niya Hudyo ang maghahatol sa kanila. So dito may kita natin, ang gawain na ito, ugali ng munafik. Ugali ng munafik. So hindi niya tinatanggap yung hatol ng Muslim, kukuha siya ng hatol ng kuffar, waliyadu billah. So ganito yung mga nangyayari sa iba't ibang example na lang natin yung yung halimbawa, pinayuhan ng maalam, mali ang ginagawa, mali ang mo. Tapos ngayon itong vlogger nagdemanda sa korte ng kuffar o nagpaplanong magdemanda sa korte ng kuffar. Sasabihin niya defamation, sasabihin niya slander, sasabihin niya grave threat o ano pa man. Yun, paghingi yun ng kahatol ng kuffar. Yung mga pumuna sa iyo, nagsasalita ayon sa Quran at Sunnah ng music haram o ang kabadingan haram, walang kabadingan sa paraiso, halimbawa. Tapos nung nagsalita sila laban sa iyo, gusto mo magdedemanda ka sa korte ng kuffar. Nakapangilabot, di ba? Paano mong gagawin yun? Yung kausap mo, nagsasalita, Quran at Sunnah, tapos gusto mo ngayon, pupunta kayo sa kuffar para maghahatol. Ididemanda mo yung kapatid mo ng anumang pwede mong idemanda sa kanila ayon sa batas ng kuffar. Katangian yun ng munafik. Katangian ng munafik. At syempre, kabilang ito ng nawakidul Islam, mapanganib. So, hindi tayo nagbibintang kanino man na siya ay munafik o siya ay kafir o tumalikod sa Islam. Pero mapanganib yung ganong kalagayan. Mapanganib yung ganong kalagayan. Katulad nga ng nandito. Actually, mga munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man sa mga munafik ang hinatulan niya ng nifaq. Sinabihan niya ng harap-harapan, munafik ka, ganyan. Wala. May ilang mga sahaba, kilala nila kung sino mga munafik. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Halimbawa, si Hudayfa bin al-Yaman, radiyallahu anhuma. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang matalino talaga, nabanggit ko na nga sa inyo nung nakaraan. Diba? Ang taktika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga munafik, simple lang. Counterintelligence. Alam niya yung gagawin ng munafik. Pero hindi niya ipapahalata na alam niya. Alam niya yung gagawin ng munafik, pero hindi siya nagpapahalata na alam niya. Kasi kapag nahalata ng munafik na alam na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung gagawin nila, hindi na nila yung tutuloy. Gagawa sila ng ibang plano. Di nahirapan na naman sila na nasaluhin o paghandaan yung gagawin ng mga munafik. Kaya nga sa pakikipag, hindi lang sa digmaan, kahit sa pakikipagkapwa-tao, dapat matalino tayo. Hindi tayo yung yung laging nagmamatigas, laging naninindigan. Dapat lalaro din tayo. Kaya sa digmaan, sa military halimbawa, actually, yung civil military operations at ang psychological operations, halos magkasama yan Kasi ang civil military operations, gagamitin mo yan para sa civilian, na hindi sila kakampi sa kalaban. O ngayon, yung psychological operations, gagawin mo naman sa kalaban, gagamitin mo sa kalaban para akalain nila yung mga gusto mong akalain nila. O yung mga munafik na nanatili, na nag-aakala na hindi sila kilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ganun sila. Patuloy sila sa kanilang mga ginagawa.
di ba? Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Ang dami niyang atraso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinahayaan lang siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya sinaktan o hindi nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anuman laban sa kanya. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Pero sa pamagitan nun, actually, di ba, minsan nalaman nila na pinagtangkaan ng mga munafik na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Omar, pati pa sila patayin, sabi niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ginawa niya yun, iisipin ng mga tao, sasabihin ng mga tao, pinapatay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga kasama. O di ganun din, matalino yung kanyang paglalaro din. Hindi siya naging ganun dahil sa wala siyang kakayanan. Meron siyang kumpletong kakayanan. Pero tinitimbang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung pinakamagdudulot ng pakinabang, inshallah. Hindi sa lahat ng bagay, isa lang yung taktika mo. Kailangan magmukha ka ring mahina kapag ikaw ay malakas. Kapag ikaw ay mahina, magmumukha kang malakas din para yung kalaban, hindi nila aasahan yung kung ano mang meron sa'yo. Meron nga kwento nabanggit doon sa yung Art of War. Ano bang pangalan yun? Si Zhuge Liang. General siya ng mga inchik nung mga 200 CE. Napaligiran na siya ng mga kalaban. Konti na yung sundalo niya. Ang ginawa ni Zhuge Liang, kilala siya ng mga tao na na tuso. Sabi niya doon sa mga sundalo niya, magtago kayo lahat. Magtago kayo. Huwag kayong magpapakita naman ng mangyari. Magtago kayo lahat. Tapos nung dumating ni mga kalaban, paligiran na siya, nandun lang siya nakatayo. Anong kailangan nyo? Bakit? Nakipag-usap sa kanya yung general nung kalaban. Ngayon yung general nung kalaban, alam niyang tuso. Si Zhuge Liang. Ngayon, nakatayo siya doon mag-isa. Iniisip ng general, ang kakaiba to, nakatayo lang siya mag-isa dito, baka mamaya nakapaligid lang pala dito yung mga sundalo niya, pag-aarestuhin na siya. So, ang ginawa ng general na kalaban niya, umalis na lang. Kasi inaasahan nila na kapag ginalaw nila si Zhuge Liang, mapapahamak sila. Pero hindi nila alam, mahina pala talaga siya ng panahon na yun. Yung mga kasama niya nagtatago kasi mahihina na, puro may sugat, puro may sakit. Di ba? Ganun katalino. Mas matalino pa dun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya trinato yung mga munafik. Minsan nga, di ba? Yung Masjid Dirar na alala nyo, pinasunog niya yun. Wala siyang anumang sinabi. Pinasunog niya lang. O ngayon, nagagalit yung mga munafik, ba't pinasunog? Ganito, ganyan. Wala siyang sinabi, wala siyang ipiniliwanag. Bakit? Kasi anumang sasabihin niya, babaluktutin ng munafik. Gagamitin laban sa kanya. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, si Torno, huwag kayong sasagot ng kahit ano. Huwag niyo siyang papansinin. May sasabihin siya, huwag niyo nang sagutin. May gagawin siya, huwag niyo nang... Hindi ko sinasabi munafik siya, pero ang sinasabi ko lang, may mga ganong tao. Ano mang gawin mo, hindi magiging tama. Hayaan nyo lang sila. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun ang ginawa. Hayaan nyo, bahala sila. Mahalaga kilala natin sila. At alam natin yung mga pinagkagawa nila, inshallah. Darating ang panahon, sila mismo ang wawasak sa kanilang mga sarili. Di malinis yung kamay natin. Di ba? Hindi natin kailangan na, sasapakin natin, di ba? Ano mangyayari? Issue na naman sa atin yun. Pero syempre, depende sa kalaban. Kaya sinasabi ko, iba-iba yung depende sa kalaban yung magiging taktika nyo, inshallah. Sige nga, fattafaka anyatiyani kahinan fi Juhayna fayatahakama ilayhi fanazalat. So itong dalawa na ito, yung Hudyo at yung munafik na nagdedemandahan, nagkasundo sila, napupunta sila doon sa manghuhula sa Juhayna. At hihingi sila rito ng hatol. Dahil dito, bumaba ang aya na ito. At gayon din sa iba pang ulat, wakila nazalat, fi rajulaini ikhtasama.
Ito daw itungkol doon sa dalawang lalaki na nagdemandahan. Faqala ahaduhuma natarafa'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalhin natin ang kaso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-akhar ila Ka'ab bin al-Ashraf. Yung pangalawa, ang sabi niya, punta tayo kay Ka'ab bin al-Ashraf. Naalala niyo si Ka'ab bin al-Ashraf, yung isa sa mga pinuno ng mga Hudyo na pina-assassinate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yun, si Ka'ab bin al-Ashraf. Thumma tarafa'a ila Omar. Fadakara lahu ahaduhuma al-kissa. At hindi naman sila natuloy dun sa plano nila dun kay Ka'ab bin al-Ashraf. Pero nagpunta sila kay Omar. At nabanggit nila kay Omar ang tungkol sa bagay na ito. Nagpunta na lang sila kay Omar. Fadakara lahu ahaduhuma al-kissa. Binanggit ng isa sa kanila yung kwento. Faqala lilladhi lam yarda bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadhalika qala na'am fadarabahu bis-sayfi faqatala. So yung isa sa mga nagdedemandahan, dalawa ito di ba, yung isa sa kanila gusto nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghahatol, ang isa naman ang gusto niya si Ka'ab bin al-Ashraf. Pero bandang huli napunta sila kay Omar at nakwento ng isa sa kanila ang nangyari. Ngayon, tinanong ni Omar, sino sa inyo ang ayaw magpahatol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mas gusto niyang kay Ka'ab al-Ashraf magpahatol? So, kumbaga, ganun pala So, walang kaabog-abog. Tinaga ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu yung tao na yun na ayaw magpahatol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at namatay. Pinatawan agad siya ng parusang kamatayan. Si Omar to, baka gagayahin nyo to. Patay tayo dyan. Si Omar ito, So, binanggit ito, Dakarahu al-Wahidi fi asbabin nuzul. So, si Omar ang gumawa nito. So, ibig sabihin, nangyari talaga na tinaga ni Omar sa leeg yung isa sa mga munafik. Kasi palatandaan ito ng munafik. Pero maraming mga pagkakataon, di ba, sinasabi ni Omar, da'ani adribu unaka hadal munafik, hayaan mo ko na tagain ang ulo o leeg ng munafik na ito, waliyadu billah. So maraming maraming mga ulat na ganoon ang pagkakakwento. Pero nangyari pala talaga na meron siyang tinaga. At panghuli ngayong gabi, wal ayatu a'ammu min dhalika fa innaha dhammatun likulli man adila anil kitabi was sunnah wa tahakama ila ma sawahima min al batili wa huwa al muradu bit tagut. So ang kabanata na ito actually ay malawak ang kahulugan. Hindi lamang doon sa paghahanap mo ng hahatol, liban pa doon sa naghahatol ayon sa Quran at Sunnah. So maring applicable ito sa iba pang mga bagay. Basta ito, ang aya na ito ay kumukondena na sa pangkalahatan sa sino man na lumalayo mula sa Quran at Sunnah at mas gustong panigan ang kamalian. At ang lahat ng kamalian na ito, lahat ng tumataliwas sa Quran at Sunnah, ito na ang tagut. Naintindihan nyo? Hindi lang siya sa paghihingi ng hatol. So maaring mangyayari yung tao, di ba, kahit sa kanyang akida, lalong-lalo na sa kanyang paniniwala, malinaw na binabanggit sa Quran at Sunnah ang isang bagay. Pero mas pinaniniwalaan niya yung nandun sa Bible. O di, kinuha niya yung Bible bilang tagot. Kinuha niya yung Bible bilang tagot. Ayaw niyang tanggapin yung gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas pumanig siya doon sa bid'ah. O di kinuha niya yung bid'ah na yun bilang tagot. Ito yung tinutukoy na ang aya na ito ay general, ang kahulugan. Bukod pa doon sa apparent o dahir, obvious na kahulugan nito na may kinalaman sa paghahatol, pero maaring applicable ito sa lahat ng bagay na hindi ka pwedeng kikiling sa iba pa habang tinatalikuran mo ang Quran at ang Sunnah. Alhamdulillah. So napakalinaw ng aya na ito. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah kasi meron pang mga aral
na makukuha natin sa ayan na ito. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.